Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, good morning. Dalawa po ang topic natin ngayon. Itong si Boy Dila, itong pastor na manyakis na naglalabas ng dila na si Congressman Abante, ayaw daw niya si VP Sara magiging presidente dahil she is worse daw. Mas masama pa daw siya kaysa kay dating Pangulong Duterte. At ang pangalawa nating pag-uusapan, halaka, ang gwapong General Bantag, mahuhuli na daw at makukulong na. Ay, naku po. So, yun yung topic natin ngayon, no? Pero kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe po, like at share. Maraming salamat. So, dito muna tayo kay Abante at kay VP Sara. Sabi dito ni Abante, ito, I don't want her to become president. She is worse. I don't think she is. I do not want her to become president if we believe that the former president is quite bad. She is worse. Sabi ni Congressman Pastor Boy Dila Manyak Abante. Opinion mo yon, Congressman Abante, no? At nanginginig na yung bayag mo ngayon dahil alam mo kung ano ang ginagawa ninyong pambababoy kay VP Sara dyan sa Kongreso during sa kanyang budget hearing for 2025. At alam ninyo, dahil iniisip ninyo si VP Sara ay spoiled brat, hindi nakikinig sa tatay, at kung ano-ano pa, kaya sinasabi ninyong worst. Si Pangulong Duterte, sinasabi niyong quite bad, pero gumanda ang Pilipinas. Naglaylo ang mga masasamang tao noong panahon ng kanyang pagiging presidente ni Pangulong Duterte. Kailangan din natin ng ganun, din natin kailangan ang kagaya ni Bongbong Marcos na kahit ang kanyang gabinete, hindi na siya pinapakinggan. O ayun, nagkanda mali-mali lahat ng mga sagot. Napasama pa nung sabi niyang kay Pangulong Duterte about doon sa Baykam na he's lying. At kung ano-ano pa. So ayaw natin ng ganyan. At ayaw din namin ng presidenteng bangag. At alam namin kung sinong gusto mo. Si Martin Romualdez dahil kumikitang kabuhayan ka dyan mula sa taxpayers money, putangina kang pastor kang demonyo ka. No? At wala kang magagawa. Hindi ikaw ang magdesisyon kung sino yung gusto naming presidente at nakatakda na si VP Sara magiging presidente sa 2028. Kaya kung ako sa iyo, magtago ka na doon sa panty ng asawa mo. Sumiksik ka doon sa kanyang mga balls one, strike one. Ay, naku po, Abante, ganyan talaga. Pag may mga masama kayong ginawa sa kapwa ninyo tao, naturingan ka pang pastor na yawa, takot kang balikan ka ng sarili mong karma. Natatakot ka, Abante, sa sarili mong multo. Si VP Sara ay hindi siya worse. Mayroon siyang strong na paninindigan bilang isang politiko na talagang kung ano yung sinasabi niya ay kanyang ginagawa. Tinutupad kung ano man ang mga pangako niya kahit nga sa kanyang halos zero budget nga siya Pero wala sa kanya yun. Okay lang sa kanya. Gagawan niya ng paraan para makatulong sa kapwa mga Pilipino na bumoto sa kanya, nagtiwala sa kanya. No? At yun, dahil nangako siya panahon ng kampanya. So, si VP Sara ay mayroon siyang very strong na mayroon maraming mga supporters, naniniwala sa kanya, at isa pa, mayroon siyang paninindigan na bilang isang politiko na hindi, according sa kanya, hindi siya naaariglo or hindi siya nababayaran. Tandaan natin, na sinabi ni VP Sara, ito rin, si Abante, nagsabi, na inupiran nila si VP Sara ng pira. Para lang siguro hindi na magsalita, magiging shut na ang mouth ni VP Sara, pero hindi. Ikaw mismo, Abante, ang nagsabi nun, inofiran namin siya. Kaya lagot ka, Abante. At kung sa'yo, worse si VP Sara kapag siya magiging presidente, sa amin hindi.
siya yung isa sa pinaka-the best pa or mas the best pa kay dating Pangulong Duterte. Dahil kapag si VP Sara magiging presidente, saan na naman kaya tatakas ang mga drug lords, ang mga warlords, ang mga kriminal, ang mga ano pa ito, yung mga sindikato, mga hoarders na yan, no? Mga lahat ng mga masasama. Kapag si VP Sara maging presidente, at gusto namin yun. Magkakaroon ng peace and order ang Pilipinas, hindi kagaya ngayon. Walang order, walang peace. Under Bangag administration. Pabor pa si Bangag sa mga droga. Hindi namin yun gusto. Ano mo ngayon kaliwat kanan, patayan, rape, kahit 60 years old sinilaban ng buhay, may 6 years old pinugutan ng ulo, mayroon. Ang dami. May 84 years old na, nakaratay na nga, ginahasa na, pinatay pag ginilitan ng leeg. Masama yun. Kaya gusto namin si VP Sara. Ikaw, Abante, kung ayaw mo, o problema mo na yun. Basta kami, VP Sara. So, dito tayo ngayon sa pangalawa nating topic. Yung gwapong-gwapo ni General Bantag. Mahuhuli na daw at makukulong. Sabi ni John Vic Remulla. So, kahapon to na balita, no, sabi ng DILG John Vic Remulla. Sabi niya kay Bantag, we know where he is. We will find him soon. Kung hindi ka ba naman tanga, John Vic Remulla, alam mo pala, sabi mo dito we know where he is. Di bakit hindi pa ninyo hinuli? We will find him soon. So, hahanapin nyo pa. Alam nyo naman pala kung saan siya ngayon nagtatago. Ba't nyo pa hanapin? Puntahan na ninyo doon at i-raid. Hulihin siya kung totoo. Pero hindi. Anadir na naman. Ito yung ginagawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos kapag nalalagay sa peligro ang kanyang pamumuno o may ginawang hindi magandang administrasyon ni BBM. Una-unan lang pinapalabas sa media, China, West Philippines. Ngayon yung mga spy na yan. Yan, tandaan ninyo lagi. Tapos dati, Arnie Tives, tumahimik. Ngayon, dahil wala ipik ang Arnie Tives kay Remulla, kay Boyeng, lagi kasi puro palpak si Boyeng. Dito naman ngayon kay John Vic na naman sa DILG. Pinatahimik mo na ngayon si Tives. Bantag na naman. Panlihis po ito sa issue dyan sa 2025 national budget na maraming blankong pages na item dyan sa BICAM. Na kung saan ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na si Bongbong Marcos ang pumirma, nagbigay ng mga tawag dito halaga dyan sa mga blanco dahil mismong siya nagsabi kay Pangulong Duterte he's lying dahil ang issue ni Duterte ay ang BICAM at ang sinabi ni Duterte, Congress, ayusin nyo to. Hindi niya sinabing Malacanang, ayusin nyo to. Wala siyang ganyang sinabi, Marcos, Bersamin, wala. Congress. Pero bakit pumiyok si BBM at sinabi niya, he's lying at gaa. So alam nila na mula sa Congress, mula sa Senate, yung national, yung government, yung bill na yan, no? Na yung General Appropriation Bill na yan, mayroon talagang blanco. Pinatunayan na yun hindi lang ni Senadora Aimee, Bato de la Rosa, yung best friend pa, nakipagsabuatan si Romualdez dyan sa mga kaliwang grupo. Yung si Raul Manuel. Talagang purong anti-Duterte yan. Pero bakit sinabi niya ngayon? Na totoo. Di po ba? So, si BBM ang nagpirma. Dahil alam niya, mula sa Congress, sa Senate, ay may blanco. Pagdating sa kanya, pinirma niya yung gaan. Ilagyan na nila yun na bago pinrent ng amount. So, si BBM ay magnanakaw. Siya yung nagpirma na hindi lang niya masabi-sabi.
So, balik tayo kay Bantag. So, ngayon, para malihis ang issue ng national budget na yan, so, gumagawa ngayon ng paraan ang gobyerno ni Marcos, China, spy, bantag, at kung ano-ano pang mga issue ngayon. Huwag tayong paloko ngayon sa mga mainstream media kung ano yung ipapautot nila ngayon, palusot nila dito dahil utos yan ni Palaka. Tingnan ninyo nga yung UNTV. Nung naglabas ang UNTV, na sinabi nilang nakakuha sila ng BICAM report na galing mismo sa House of Representatives at Senado, parehong may blanco, pinadilit o tinakot ang UNTV. So ngayon, John Vic Remulla, kung alam nyo pala kung saan nagtatago si General Bantag, bakit hindi nyo pa hinuli? Bakit nyo pa sabihin, Bantag, we know where he is at we will find him soon. Di mas binibigyan nyo pa si General Bantag ng pagkakataon na makalikas ulit sa ibang pagtataguan, mga hunghang. God bless you, General Bantag. Matago-tago ka lang. Oh, no. Nagpapaano lang to, Papa-impress lang yung bagong DILG. O baka naman na John Vic Remulla, si Bantag ay andun nagtago sa bahay ni Gretchen Pulido, kaya sa panty ni Gretchen Pulido. Di po ba? O doon sa mamahalin niyang bag na Hermes. At saka sabi ni Marlica, sports car na Porsche ba yun? Porsche na dami na 4 million? Magkano ba yun? Sana all. Baka doon nahanap ni John Vic Remulla si Bantag kay Gretchen Pulido. Ay, naku mga pautot nito. Kung totoong si Bantag ang pumatay kay Percy Lapid, bakit hindi binabalita ng media yung binulgar ni Maharlika? Na yung pamilya na 17 ba yun? Na pamilya, kaanak ni Percy Lapid ay naghingi ng asylum doon sa Amerika. Lumayas na sa Pilipinas kasama si Roy Mabasa. Kaya ngayon si Toto Kausing tahimik na sa mga bantag-bantag na yan na Percy Lapid. Dahil alam ni Toto Kausing na hindi talaga si Bantag ang pumatay or nagpapatay kay Percy Lapid. Yung gobyerno ngayon ni BBM ang nagpapatay dito. Kaya dyan, ano nang nangyari dyan kay Digamo? Wala na. Mula nang nakuha ngayon. Nila na kung sino man dyan ang Janice Digamo, yung mga negosyong steel ni Arnie Tibis at kung ano-ano pa. May nangyari pa ba? May narinig pa ba about kay Digamo? Wala na. Mula nang hinawakan ni Martin Romualdez ngayon ang lugar ni Arnie Tibes dahil tinanggal nila si Tibes. Sumayaw lang ng budots. Wala na tayong narinig kasi hawak na ni Martin Romualdez doon. The same thing dito kay Bantag. Yan, sasabihin, alam mo ang pinagtataguan pero hahanapin ka namin soon. Oh, Diyos ko po. Walang ganyan. Katangahan po yan. Panluloko yan. Pan-diversional tactic ito ng gobyerno. Dahil alam niya ng gobyerno ngayon na marami pa rin pong mga Bantag supporters. At yun ay mga DDS na kagaya ko. Gagamitin naman lang si Bantag. Nick-nick niyo. General Bantag ha. Basta, inshallah, bismillah, matago-tago ka lang. God bless you. Pero masasabi ninyo dito, kay General Bantag, alam na daw ni John Vic Remulla. At si Abante, takot, nanginginig ang kanyang bayag, no, na si VP Sara ang magiging presidente. Sure ball, ririsbakan siya doon.